sa sobrang lulong sa sugal. Naku po, etong si Boyet, nagawa na rin daw humanap ng patay, mapatid lang ang uhaw niya sa sugal. Dumadayo na sa mga patay na hindi niya naman kakilala, tama? Nakikipaglamay na, hindi nga nakikipaglamay, yung sugal talagang pinupuntahan doon, ano? Aminado po kasi, mga kapatid, itong si Boyet na siya'y tirador ng mga lamayan. At sa tindi nga ng pagnanais niyang makapagsugal, ay nagawa na rin niyang dumayo pa talaga sa mga ibang mga lugar. Okay, hindi na lamang dun sa barangay nila, nangangapit barangay na o baka nangangapit bayan na. Oh, hay nako. Lahat ng klase ng sugal daw ay walang pinipili itong si Boyet. Magmula sa Mahjong, Tong-its, Cara-Cruz at iba pang klase ng sugal. O, dahilan naman para ang kanyang kinakasama na si Trina ay humantong na rin sa muntikang pakikipaghiwalay kay Boyet dahil sa tindi na talaga ng pagkakalulong dito sa masamang bisyong ito. Kaya sa ngayon, kausapin nga muna natin, 21 years old pa lamang, isang online seller, itong si Trina ng Davao City. Trina, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Magandang tanghali din po. Ayan, Trina. 21 years old, tama? Opo. Okay. Tapos ka na ba sa pag-aaral? Hindi pa po. Nag-aaral pa po ako ng grade 12. Grade 12. Okay. Ayan, tuloy-tuloy habang ikaw ay online seller. Opo. Para po makapag-abroad po. Yun, okay, maganda ang mga pangarap mo sa buhay. At syempre, dyan sa mga pangarap na yan, nasan doon si Boyet kung sugal naman siya ng sugal. Ha? Kaya nga po. Yun nga po yung pinoproblema ko sa kanya po. Nung una po, okay pa naman po. Nakikinig po siya ng pwede ngayong araw or ngayong lamay, huwag ka munang pupunta kasi parang napapadalas na yung pagsusugal mo eh. Paano naman yung mga income natin, napupunta lang sa sugal. Napupunta roon. Ibig sabihin? Po yung point po na hindi na talaga siya nakikinig, yung hanggang siya na po yung matapang, parang sa kanya na tama yung decision niya, tapos sa akin yung mali kasi dada na daw ako ng dada, makuda daw yung bibig ko. Okay. Parang ganun. Maingay ka na raw, kaya nakakarindi na. O, tama ba yung mga sinabi ko? Gano'n na ba kayo katagal na nagli-live-in itong si Boyet? 4 years po. Matagal-tagal na rin, ha? Ang bata mo pa noon. So, ano ba, 18? 17 years old? Magkakilala na kayo? Ganun po. Okay. Ayan. So, meron na ba kayong anak? Wala pa po. Wala pa naman. O, basta nagsasama. Maayos naman siyang karelasyon kung sa maayos. Tama ba, Trina? Po, maalaga naman po siya pagdating sa ganyan po. Pero pag talaga siya, yung parang na-impluwensyahan din siya pag parang sa kanya parang naiinggit siyang ganun. Parang naiinggit siya na yung barkada niya nandun. Okay, so may magnet na humihila sa kanya sa mga sugalan. Okay. O sige, sa pagkakataong to, kausapin naman natin itong si Yetbu. Ayan, Boyet. 30 years old na itong si Boyet. Isa po siyang rider. Hindi ko alam kung Mask Rider Black, tagapagligtas ng sanlibutan, o siya ay delivery rider. Yan. Boyet, magandang tanghali sa iyo, Boyet. Magandang tanghali naman, Kuya Boy. Boy. Oo. Ano ba yung pagiging rider mo? Delivery rider? Hindi. Tricycle driver lang po. Tricycle driver. O yan, nagde-deliver ng tao. Hindi, naghahatid ng tao. Okay. Ayan, Boyet, nagre-reklamo kasi itong si Trina na masyado ka raw namamagnet, nahihila sa mga sugalan. Kasi po, Kuya Boy, yung mga oras na nasa lamay ako, ang isip ko lang ay minsan lang din naman tong lamay. Pero hindi ko naman pala namamalayan. Nagiging bisyo ko na to. Ayan, kailan ba nagsimula yung bisyo mo na yan? Bago lang, mga isang taon. Isang taon pa lang? Kaya init na init ka sa mga sugal? Ganyan dati. Totoo ba yon, Trina, na nung nag-umpisa kayong magsama, hindi nagsusugal itong si Boyet? Opo, tama po yun, Kuya Poy. Kaya po naninibago nga po ko sa kanya.
Okay. Boyet, kung medyo kailangan mong i-express yung sarili mo sa Bisaya, pwede naman, ha? Okay po. Problema, hindi rin ako masyado makaintindi ng Bisaya. Ayan, hindi, pero mayroon tayong makakatulong dito na makakaintindi. Kung para mas komportable ka lang. Okay, sino ba yung kaibigan mo na nanghila sa'yo dyan sa ganyang klase ng libangan? Alam mo, wala namang masama sa pagsusugal. First long as libangan mo lang yan. Pero kung naghahanap ka na ng patay na hindi mo naman kakilala, mga lamayan, para lang ilaban yung kakaunti mong kinita at patubuin yan sa pamamagitan ng pagsusugal, yun ang hindi na tama, Boyet. Kumusta ang budget nyo? Dahil alam ko, yung budget ninyo noon, nung naghahanap buhay ka, nang hindi ka pa marunong magsugal, mas maganda o mas pangit kumpara ngayon na nagsusugal ka na? Hindi na maganda dahil nagigipit kasi ako eh. Ikaw ba dumating na sa punto, Boyet, na nangungutang ka na rin? Kasi mayroong mga nagpapautang sa mga nagsusugal. Hindi naman po. Hindi naman. Pero sayang naman, kung sana inipon mo na lang yung pinagpaguran mo, minsan na ipapatalo mo pa. Tama? Oo. Tsaka ang dami mo agad natutunan, no? Nagsiswimming ka, nagmamadyong, Ayan, madyong, tong eats. Gaano ba kalaki ang tayaan na pinapatulan mo, Boyet? Minsan, 500. 400. Ano yung pinakamalaki na ipinusta mo, isinugal mo? Sa pamasada ko. Ha? Dahil sa pangmasada ko. Yung pamasada mo? O magkano yun? Lahat yun. Kumbaga yung isang maghapon na kinita mo, na itaya mo, magkano? 500. Minsan, 400. Ano ba, nananalo ba? O madalas talo? Kasi dahil po sa nanalo ako, minsan, madudoble kasi. Yung 300, magiging 600, natural. Minsan, talo, ayun, wala. Ayun ang nga. Paano? Init ulo? Oo. Trina, masungit ba si Boyet kapag umuwi at talo sa sugal? Opo, minsan, pag sasabihan mo lang siya ng onti or makikipag, ka lang sa kanya, usap, makikipag-chismisan, kung ganun ba. Nagagalit mo siya, parang sasabihin niya, huwag kang magulo. Ganyan. Alam mo, nagpapahingi. Yan. Pero hindi naman ba dumarating sa punto na humuhugot na ng budget itong si Boyet doon sa hawak mo, Trina? Kasi online seller ka rin, di ba? May sarili kang kita, hindi naman. Minsan po, kaya din po yun yung, minsan lumalala yung pag-aaway namin, yung ko sa kanya, yung pagkagalit ko sa kanya kasi hindi na tama yun kasi wala nang magagastos sa iba pang bagay at mga ibang gastusin po. Okay. Yun. Boyet, pwede bang malimitahan na yung pagsusugal na yan? Opo, napagtatito ko na lang po, kuya, na hindi na pala tama yung ginagawa ko. Okay. Lalo na't sa partner ko. Ayan. Kaya ito naman ang tamang pagkakataon para mag-usap kayo. Kay Trina mo sabihin yan, makikinig lamang kami. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin at kung meron ka maipapangako na pagbabago, lalo na sa sobra-sobrang pagsusugal, Boyet, sabihin mo na ngayon yung kaya mong tuparin. Okay, go ahead, Boyet. Boyet? Ay. Kausapin mo na si Trina. Boyet. Yan, narinig tayo ni Trina sa kabilang linya. Kausapin mo na, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sorry na sa mga issue, titigilan ko na ito. Trina. Yun lang? Sana mapatawad mo ko.
sa mga ano, mga pagkakamali ko sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Mapipigil talaga yan, ha? Kayanin mo. Pero may narinig akong tumitilaok ng manok doon. Wala dito sa listahan yung sabong, eh. Nagsasabong ka rin? Ha? Boyet? Hindi naman po. Hindi pa. Baka maano ka rin sa pula, sa puti. Sa puti. Zapote. Sa alabang. Ito pala yun. Ha? Sa meron sa wala. Sa meron, sa wala. Ha? Tumataya na rin ba, Trina? Hindi po, yung isang beses lang po yung trinay lang yung talpakan po sa online. Talpakan. Pero hindi naman siya marunong. Ayan, Kaya po na-stop. Alam mo, sa tingin ko, hindi pa rin naman ganun kabihasa, hindi pa rin naman ganun karunong itong si Boyet sa Mahjong, sa Tongit, sa Caracruz, kasi natatalo pa eh. Ha, Boyet, matatanggap mo ba yon? Ang magaling kasi sa sugal, meron daw talagang taong swerte sa sugal. Ngayon, kung kayo ay magkakaproblema lang naman sa relationship nitong kinakasama mo for 4 years na na kayo ay magkasama, Boyet, isa-isang tabi mo na yung pagsusugal. Nagre-reklamo na yung kasama mo. Lagi nang pinagmumulan niyan ng pagkakasira ninyong dalawa at hindi natin alam kapag ka ikaw ay nahila pa na nahila doon sa mas malalaki pa na mga tayaan. Okay? Meron kang hanap buhay. Okay yan. Ipagpatuloy mo yung hanap buhay mo. Gumawa ulit kayo kasi masipag din naman itong si Trina. Online seller siya at nag-aaral din. Bakit hindi mo na lang siya i-encourage o tulungan na parehas kayo makagawa pa ulit ng panibagong pagkakakitaan? Tama ba yon, Boyet? Tama po. Para doon ka susugal, doon ka mamumuhunan. Yung sobra sa kinikita ninyo, doon nyo ilagay. Yan, itataya ninyo doon. Pero wala kang kalaban. Ang kalaban mo lang dyan kapag ka nag-invest ka sa panibagong pagkakakitaan, yung katamaran. Yun ang kalaban mo. Kapag ka tinamad ka, hindi kikita yan. Natural. Pero kapag ka babaunan mo naman ng sipag, 'di ba? Di ba? Tricycle driver, online seller si Mrs. Ikaw na mag-deliver ng mga mag-create pa kayo ng iba. Marunong ba magluto? Sige, magluto. I-deliver ko rin yung mga ganong diskarte para walang oras na maibibigay ka sa pagsusugal na yan. Ha? Okay? Opo. Ayan. Tsaka yung mga patay dun sa paligid, wag mo nang libutin. Pagkakakilala, puntahan. Kapag ka hindi, sugalan lang yung dinadayo mo. Di ba nakakahiya naman yung sugalan yung pinupunta mo ron? Eto, ano lang natin, basahin natin ang ilan sa mga komento ng ating mga kapatid. Sabi ni Rica Pardico, Kuya Poy, iwasan po natin ang pagsusugal kasi po nakakamalas yan, nakakabigat sa negosyo at madalas po dyan ang talo kaysa sa panalo. Ang masama pa, imbes na pambili na ng pagkain, kapag ka natalo sa sugal, gutom pa ang kalalabasan. Kaya dapat iwasan na po natin yan. Malas po sa buhay yan. Ito naman si Jonalyn Alcantara para kay Trina. Girl, pag ayaw tumigil sa pagsusugal ng ka-live-in mo, palayasin mo. O di kaya naman, hayaan mo na lang siya. Mag-concentrate ka sa pag-aaral mo para makamit mo yung mga pangarap mo. Hindi pa huli ang lahat, Trina. Keep it up and pray always. Matatanggap mo ba yon, Boyet? Merong pangarap itong si Trina na maganda para sa sarili niya. Ba't hindi yun ang suportahan mo? Tama ba? Boyet? Kakarakrus yata. Opo. Oo. Bilang ko na po yung mga sugal ko. Sige magbabago ka na? Opo. Magbabago ka na talaga? Opo. Magkano pustahan? Tara, pustahan tayo. Nagsisigyan ko na po na iwasan ko na talaga yung mga mga malikustan niya. Oo naman. Balik ka na rin sa dati. Mas swabe yung pagmamahalan nyo noon eh. Trina, tama ba yon? Kaya-kayang gawin niya ni Boyet? May tiwala ka ba sa mga sinabi niya? Opo. Dahil po, syempre, 4 na taon na pagsasama namin. Ibig sabihin, may tiwala po talaga ako sa kanya. Yan. 1 taon pa lang nalululong sa pagsusugal kapag ka pinigilan yan. At syempre, Boyet, ilayo mo na rin yung sarili mo doon sa mga tao na humihila sa'yo.
ha, doon sa mga tropa dahil yan yung mga tinatawag na bad influence para sa iyo. Hindi ko sinasabi na masasamang tao sila. It's just that yun yung hilig nila, hayaan mo sila doon. Hindi maganda para sa inyo yan ni Trina, ikaw na ang lumayo. Okay? Opo. Umiwas ka na ha, doon ka sa mga masisipag, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-iipon, doon ka magdidikit, okay? Ayan, at syempre, ano na nga ba ang inyong ano na ang inyong heart decision, Trina and Boyet? Approve. Ha? Approve po. Approve? As in letter A? Tama po. Ayoko na lang po namin kasi sayang din naman po ang pinagsamahan. Yan. Madadala po naman po sa usapan. Ayan, dalin sa usapan, hindi dalin sa lamayan pagka nagsamaan ng loob para magsugal, ha? Iwasan yung pagtatalo po. Ayan, para maiwasan ang pagtatalo. Okay? O sige, maraming salamat sa inyo. Approve na approve, mga kapatid. Yan po ang pinili nila. Tatanggapin. Ay naku, hugutin mo na yung ugat na yan ng pagiging sugarol. Boyet, walang maitutulong sa yan. Dapat nga yan ay libangan lang at hindi dapat na kinaaadikan. Okay, kahit anong sobra ay nakasasama na nga. O, ganoon yan. Panlibang lang, pero kapag okay na. Ayun, napagbigyan na ang gusto. Okay? Ayan, at syempre, para nga mas gumanda palalo ang inyong kinabukasan.